faith book, the book of faith, the Word of God, the Bible. Magandang araw po sa ating lahat. Kamusta po kayo? Ngayon po ay araw ng linggo at salamat po muli sa pagkakataon na makapagbahagi po sa inyo ng ilang salita. Ang ating pong talata sa hapong ito o sa gabing ito ay matatagpuan po natin sa John 17 verses 1 to 3 o 1, 17, talatang 1 at 3. Ganito po ang sinasabi. Pagkasabi ni Jesus ng mga ito, tumingala siya sa langit at kanyang sinabi, Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin ang iyong anak upang luwalhatiin kaniya. Sapagkat binigyan mo siya ng kapangyarihan sa lahat ng tao upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila sa isang tunay na Diyos at si Jesucristo na iyong isinugo. Mapapansin po natin sa talatang ito na ang Panginoon ay nanalangin. At alam po naman natin na ang Panginoon ang ating modelo sa pananalangin. Makikita natin dito na si Jesus ay idinalangin kahit siya idinalangin niya ang kanyang mga alagad. Katulad nga po ng sinabi ko na ang Diyos ang ating modelo sa pananalangin. Alam niyo po ba na ang panalangin ay ibinibigay ng Ama sa langit ang panalangin bilang isang paraan ng tuwirang pakikipag-usap sa Kanya para magpasalamat. Ano ang ating pasasalamatan? Sa mga bagay na ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Minsan may mga inaasahan po tayo na mga bagay na beyond our expectation. Pero kapag ipinalangin natin ito sa Panginoon, tiyak natin natatanggap. Magpapasalamat tayo sa Panginoon, hindi lamang sa mga bagay na magaganda, bagos sa mga bagay na kung saan ay pinagdadaanan, lalo pa may pagdadaanan po natin sa buhay. So ang paraan ng panalangin ay pakikipag-usap natin para magpasalamat sa Ama. At umunlad ang ating espiritual. Di ba po? Kasi ang panalangin, ito ay parang ating paghinga sa Panginoon. The more tayo ay nananalangin sa Kanya, mas lumalalim ang ating pananampalataya sa Kanya at lumalalim po ang ating buhay espiritual. Mas tayo po ay napapalapit sa Panginoon. Kung minsan, alam niyo po, kailangan lamang natin na yumuko o magyuko ng ating ulo, humahikip-kip at sumambit ng ilang simple at taus-pusong salita. Yun po ay isang panalangin. Alam niyo po, ang panalangin ay nagbibigay sa atin ng kaalaman at patnubay upang magawa natin ang nais ng Diyos sa ating buhay. Diba po? Hindi natin alam ang plano ng Diyos. Pero kapag tayo ay humihingi at tayo po ay nananalangin sa Kanya, dinedirekta tayo ng Panginoon. Nagkakaroon po tayo ng wisdom na kung saan itinuturo tayo ng Panginoon sa tama nating gawin at sa landas na dapat nating tatahakin. Marahil po sa buhay ko, masasabi ko na ang panalangin ay isang instrumento at isang sandata na ginagamit ko po sa tuwing ako ay sa pang-araw-araw na pamumuhay ko. Sa aking personal na buhay bilang isang magulang, isang nanay, nararamdaman ko po yun kapag ako ay hindi nananalangin. Maaaring hindi po maayos yung isip o hindi mo alam kung ano yung tama mong gawin. Pero alam niyo po, kapag ikaw ay nananalangin, lahat ng desisyon na gagawin mo, buong maghapon hanggang sa kinabukasan, idinedirekta ng Panginoon. Marahil sa aming buhay, marami po kami mga bagay na ipinapanalangin lang namin sa Panginoon. May naisip po ang aming mga puso. Pero alam niyo po, ipinapanalangin namin sa Panginoon yun. At pag sumagot ang Panginoon, doon sa panahon na hindi mo po inaasahan. Ang Panginoon ay nakikinig sa atin, alam ng Panginoon ang ating panalangin. Kaya naman, alam din ng Panginoon ang ating hinagpis. Alam din ng Panginoon ang ating pinagdadaanan.
Kaya alam nyo, napakasarap manalangin sa Panginoon. Kung ang Panginoon ay nanalangin, nawa tayong mananampalataya para tayo ay umunlad ng ating buhay espiritual. Tayo po ay huwag maputol ang ating pananalangin sa Panginoon. Nawa po sa maiksing bahaging ito ay kayo po ay may napulot na aral. Magandang araw po sa inyong lahat. Pagpalain po tayo ng Panginoon.